Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang araw ng pamamahinga para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng maling takalan, at dadayain namin sa timbangan ang mga namimili. Sa halaga ng 1 pares na sandalyas, aming bibilihin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sumumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, hindi ko na maipatatawad ang masama nilang gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang karukaan ay isang malaking problema, hindi lang ngayon pero noon pa man. Mayroon maraming mga tao na mahihirap. May mga taong mahihirap dahil sa malas sila sa buhay. Nalugi ang kanilang business, namatay o nagkasakit ang naghahanap buhay. May mga naghihirap din dahil sa kanilang kagagawan. May bisyo sila, nagsusugal o kaya tamad sila. Pero marami ay mahirap at nananatiling mahirap dahil sa kagagawan ng iba. May mga taong swapang na pinagsasamantalahan ng iba. May mga sistema sa business o sa politika na sadyang ginagawang mahirap ang marami. Ang huling dahilang ito, ang pagpapahirap sa iba, ang tinutukoy sa ating pagbasa na galing sa aklat ni Propeta Amos, isang propeta ng social justice. Kaya nagsimula ang pagbasa ng ganito, pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Napakasama ng kanilang ginagawa. Nasabi ng Diyos, hindi ko mapapatawad ang masasama nilang gawa. Ano ba ang ginagawa nila? Una, naiinip sila sa kanilang relihiyon kasi pinipigilan silang gawin ang kanilang business. Kailangan silang sumunod sa araw ng pamamahinga kasi ito'y ginagawa ng lahat. Pero naiinip sila na hindi sila makapagtinda ng kanilang kalakal at kailangan silang magpahinga. Hindi lang sila naiinip. Ginagamit nila ang araw na ito na makapagplano kung paano pa sila kikita at makapandaya. Dadayain nila ang takalan at timbang. Tataasan nila ang halaga ng bilihin. Babaratin nila ang mga tao, kaya mas maging mahal pa ang halaga ng sandalyas kaysa halaga ng isang tao. Tandaan natin na noon ay may slavery, kaya may mga taong pinagbibili at binibili. Masyadong mababa ang halaga ng tao. Pati na nga mga tira-tira tulad ng tulyapis ng trigo ay kanilang ipagbibili at sa mataas na presyo. Ang mahalaga ay kikita sila at sa ganitong pinahihirapan ang mga mahihirap.
pagsasamantalahan nila ang mga tao. Ang greediness ay isang malalim na dahilan bakit mayroong maraming mga taong mahihirap. Talagang pinahihirapan ang kapwa-tao basta lang sila ay umangat. Si Propeta Amos ay nabuhay ng higit na 700 taon bago pa dumating si Jesus. Noon pa man, nandyan na ang panlalamang ng tao sa kanyang kapwa-tao. Sa ating panahon, nandyan pa rin ang kalagayang ito at mas lumalala pa. Mas nagiging sophisticated. Nandyan ang ating banking system at business models na ang tinitingnan lang ay ang kikitain kahit na sirain pa ang kalikasan o abusuhin ang karapatang pangtao. Nandyan ang mga big syndicates tulad ng drugs, arms trade at human trafficking. Nandyan ang political systems na pinapairal ang korupsyon kaya hindi nabibigyan ng sapat na serbisyo ang nangangailangan. Matakot sana tayo sa sinabi ng Diyos. Hindi ko mapapatawad ang masasama nilang gawa. O Diyos, pinakinggan mo ang daing ng mahihirap. Baguhin mo ang pag-iisip ng mga nang-aapi. Itanim mo sa kanilang puso ang takot sa iyong katarungan na siguradong darating. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.